Naalala ko yung sabi ng pastor Lee kanina, no? Pagbuwan ng due date. Kasi marami dito sa church tayo ng due date. Due date ng electric, due date ng tubig, due date ng bahay. Kaya, ang daming due date. Finance Minister. Medyo parang ako yung natamaan bigla doon, ang daming due date. Nung isang sa akin, sunod-sunod due date ng speaker. Walang pera. Kaya, ako yung naatasan ngayon, no? Sabi sa Hagay, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang templo, ang aking templo. You know, bago po natin talakayin kung ano yung mga due date. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Lord, salamat po muli, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ang sinasamba, Panginoon. Salamat po at ako yung muling gagamitin, Panginoon, upang magayag ng sulat na, Panginoon. Ako po yung papakababa, Panginoon. Pakalinisin mo, Panginoon, upang maging karapat-dapat ako, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na salita mo lamang po ang marinig sa mga oras na ito, Panginoon. Tagin mo po ako sa iyong likuran at guide me your Holy Spirit, Panginoon. In Jesus' name, Amen. You know, sabi nga po sa Hagay, no? Chapter 1, verse 4. Tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aming templo? Tama po ba? Siyempre, hindi, no? Bilang isang, sino ba yung mga single dito? Sino pa mga walang asawa? Lahat mayroon na? Tama yan. Dahil bilang isang padre di pamilya, hindi po natin nahayaan na yung ating bahay na tinitirahan, sira-sira, wasak-wasak. Sino ba namang gaganahan na bilang isang padre di pamilya, sino ba gaganahan pag umuwi ka ng bahay, gusto mong kumain? Walang pagkain. Ano ba yung mararamdaman mo? Pag umuwi ka ng bahay, gusto mong magpahinga, pag bukas mo ng electric fan, walang kuryente. Hindi ka makapagpahinga, no? Ganun po, no, yung sabi sa Hagay, no? Tama ba na nirahan kayo? Hindi kayo magiging komportable. Hindi kayo magiging komportable kung ang bahay na inyong pinupuntahan kulang-kulang, wasak. Kaya bilang isang padre di pamilya, ang gusto po natin mangyari sa ating bahay ay buo po yung bahay. Buo po yung bahay na ating sisilungan. Sabi nga po kung itutuloy po natin, no? Slide po, Jai. Tuunan po natin ang pansin. Sabi po sa Hagay, no, chapter. Ngayon kay ganito ang sabi ng Panginoon ng mahaupo. Gunitahin niyo ako ang inyong mga lakad. Sabi niya, lagyan po natin ang dino. Ngayon kay ganito ang sabi ng Panginoon ng mahaupo. Gunitahin ninyo ang inyong mga lakad. Nagpapalala po ang ating Panginoon, no, na alalahanin po natin yung ating mga lakad. Kung tayo po bilang isang padre di pamilya, kung tayo po bilang isang ama ng ating tahanan, hindi po natin nahayaan na ang ating bahay wasak. Dahil, may sabi po dyan sa kasunod, nangagasik ng marami at nangagsisiani ng kaunti. Dito na lang po sa medyo maliit. Sabi po dyan, kayo'y nangagasik ng marami at nagsisiyari ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisinom, ngunit hindi kayo nakakapatirang uhaw. Kayo'y nanganamit, ngunit walang mainit at kayong kumikita ng mga pinag-arawan. Ngunit walang mainit. At kayong kumikita ng pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Madalas po sa atin nangyayari kung wala tayo sa presensya ng Panginoon. Nangyayari po sa buhay ko dati yan. Hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Although, kilala ko siya bilang isang Panginoon, pero hindi ko siya lubos na nakilala. Hanggang ngayon po, hindi ko pa masyadong kilala ang Panginoon. Kaya akong patuloy ng sisimba para makakilala ang ating Panginoon. Nangyari po sa akin, pag ang laki ng sahod sa Petromin, alam niyo yan, nung panahon 2016, 2017, mga ganyang time, ang laki ng sahod. At naranasan din niyo yan, yung mga kasama ko dyan sa Petromin, talaga nag-umahabaw pero lalaki ng incentive. Pero kung wala sa buhay mo si Jesus Christ, wala sa buhay mo ang Panginoong Jesus, nandiyan yung sugal, amen. Yung bili ka doon, pagkakita ka Rad, may sale sa sa baka. Sabihin ko kahit anong makita mo sales, bili ka ng bili. Kahit anong makita mo kasi,
Wala. Kahit anong laki ng kita mo, kung wala sa buhay mo si Jesus Christ, butas. Ang lalagyan mo ay butas. Amen. And the point is, mas madami ka pa palang kailangan na paghandaan sa bahay mo. Mas marami pang kulang. Na-realize ko, nung nagpagawa ko ng bahay, na-realize ko, sus, kung yung mga pera na pinag-waldas ko noon. Ngayon mo na naisip yun, kasi ang dami kong kulang sa bahay. Kulang ako ng mga ganyan, kailangan pala, may lalagyan ako ng plato. Yung magluto ka nga ng walang mantika eh. Mas mainit pa yung dugo mo. Isa sa kumulong mantika, ano ba yan? Ba't walang... Ganun po ang bahay na kulang. Hindi ka komportable. Hindi... Kaya bilang isang, sabi ko, bilang isang ama, ang gagawin mo para makompleto yung bahay, pagsisikapan mong makumpuni. Labi, may bayarin ka pa palang electric eh. Pupuna mo yung electric. Ang sabi dito, no? Dininan ulit. Sabi ng Panginoon, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Sabi sa chapter, kung mapapansin ninyo, dalawang bisis. Sabi sa chapter 5, ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Sabi ko sa chapter 5, pero nung gumasta ka, ang lalagyan mo butas, puro ka lang kita ka ng kita, pero walang pinagpupuntahan yung pera mo. Sabi doon, ang lalagyan mo ay upang ilagay sa supot na may mga butas. Tapos sinabi na naman, idinin naman ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon sa chapter 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Nagpaalala na ng Panginoon. Kaya mapapalad po tayo na nandito sa church, no? Kasi lagi tayong ginugunitahan ng Panginoon na ituwid po natin yung ating landas. Kasi pagka po nagbibigay tayo, pag kumikita po tayo, at nasa Panginoon po tayo, nandyan po yung wisdom. Pinapaalala ng Panginoon, saan mo gagamitin yung pera? Siyempre, unahin mo si Lord. Kasi pag inuna mo si Lord, bibigyan ka niya ng katalinuhan kung saan mo gagastusin yung pera mo. Ang dami pong mga pagpipilian na daming mga bagay na pwede mong gamitin sa bahay mo para po maging buo yung bahay mo. Sabi huwag mong hayaang mawasak yung bahay mo. Ang sabi doon sa chapter 1, no? Kung buhay natin pansin, ituloy po natin. Sabi dito sa last chapter 8, magsiyahan kayo sa bundok at magdala ng kahoy at magtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at kayo'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Sa realidad po nung panahon noon, sa panahon po noon, talagang pag magtatayo ka ng bahay, kailangan mo magdala ng kahoy. Kasi noon puro kahoy, wala pang mga electric eh. Pero sa realidad po ngayon, yung sa ngayon po, para makabuo ka ng bahay, buka ng semento, ayan, sabi ko, magpapakabit ka ng electric, magpapakabit ka ng ilaw, ang dami mo ngayon kasi iba na po yung panahon ngayon, isa sa panahon nun eh. Pero, sa ating pong spiritual life, no, ang bahay pa ng bahay po natin dito, nagpapasalamat ko sa mga kapatiran dahil ang bahay po dito ay buo at itinatayo ng mga kapatiran dahil sa kanilang generosity. Dahil patuloy po silang nagbibigay, although may mga bayarin tayo sa electric, kasi sa akin ni Vince, may bayarin po tayo sa bahay, kulang, may bayarin po tayo sa tubig, may mga pangangailangan po ang church, pero nandyan po yung mga kapatiran. Hindi po nila nahayaan na nawasak ang ating bahay panambahan. Nandyan po yung mga generosity na kapatiran na patuloy na magbibigay, na patuloy na patitibayin. Sabi nga magdala ka ng kahoy upang makabuo ka ng bahay. Ang dadalhin po natin dito sa bahay panambahan, basahin po natin ang sabi ng Panginoon ng mga tagahukbo. Ano po ang sabi ng mga Panginoon ng mga tagahukbo? Sa Malakay, chapter 3, verse 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aming bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yun po ang sabi ng mga Panginoon ng mga puno, sabi sa Malakay. Hindi po literal na magdadala po tayo ng kahoy, bubuuin po natin ang ating bahay panambahan sa mga pangangailangan. Dahil marami pong pangangailangan. Bakit po kailangan ng mga pangangailangan yun? Pambayad ng electric, pambayad ng Jude, pambayad. Kasi po, nandito po si Jesus Christ. Pagkain. Kahit may pagkain sa aking bahay panambahan.
Dahil kung sino ng panahon, literal po, magdadala tayo ng ating kahoy para po tayo makabuo ng bahay. Ay, pero po sa pananampalataya po, magdadala po tayo, sabi sa Malakay, sabi ng Panginoon ng Tagapok, dalhin po natin ang ikasampung bahagi, ang pinakamatabang ani ng ating kita. Dahil unahin po natin si Lord, sabi ni Kuya Elin, no? Huwag natin ipag-alala ang araw ng bukas, sabi ni Pastor Eli kanina doon sa Romans chapter 1 verse 5, no? Huwag natin ipag-alala ang araw ng bukas. Dahil pag inuna natin si Lord, naniwala at nagtiwala tayo kay Lord, ibibigay at ibubuhos niya ang pagpapala. Yes. Sige po, dalhin po natin ang ating pinakamatabang, mayaman na kaloob natin sa ating Panginoon. Dahil, Judy, joke. Video mo na lang. Tayo po tayong lahat, pasalamatan po natin ang ating mga loob. Yes Lord, hallelujah Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga kapatid Panginoon na ginamit mo Panginoon upang masustain Panginoon ang pangangailangan ng bahay panumbang ito Panginoon. Alam namin Panginoon na pag nagbigay kami Panginoon sa inyo, through our heart Panginoon, ikaw po Panginoon ang nakakakita ng aming puso Panginoon at ikaw po ang magbibigay ng biyaya Panginoon sa aming buhay ng kalakasan, talino Panginoon, kung saan ay nagbuhat at nagaling sa iyo Panginoon. Salamat po Panginoon sa iyong biyaya na pinagkaloob sa bawat isa Panginoon. Through your blessings Panginoon ay narito Panginoon sila para pasalamatan ka, para magbigay ng regalo Panginoon sa inyo, para magbigay ng regalo sa inyo Panginoon, na ito ay bunga Panginoon ng aming bunga ng aming pagtitiwala, bunga ng aming katapatan sa inyo Panginoon. Dito Panginoon ay pinapakita namin ang aming pagmamahal sa iyo Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga kabatiran Panginoon. Dalangin po Panginoon na sila ay patuloy mong bigyan ng kalakasan, bigyan ng blessing Panginoon upang patuloy na magamit mo sila Panginoon dito sa iyong ubasan Panginoon. Salamat po Panginoon. Dalangin po na perang ito Panginoon ay magamit Panginoon sa iyong papurihan. Salamat po in Jesus' mighty name. Jesus Christ. Amen.